Okay, nandito na naman tayo para mag-react ng video. So, gagawa ulit tayo ng reaction video. Ito ay tungkol sa ating mga nagaganap sa ating bansa. Mga latest na news to. Itong news na to ay galing sa GMA Integrated News. So, bibigyan lang natin ng reaction to Hindi tayo nagbabalita. Hindi, bibigyan natin ng reaction ang balita na to. So, kung gusto nyo ng mga ganitong topic, please subscribe, like, and share na lang. Okay? So, umpisahan na natin. Hindi magtatagumpay ang planong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Yan ang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na nananawagan ng itigil na ang pagsusulong ng secession. Saksi sina Maris Umali at Rafi Tima. The new call for a separate Mindanao is doomed to fail, for it is anchored on a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. Ito na ang pinakamalinaw na pahayag ng pagtutol mula sa Pangulo sa panawagang humiwalay. Oh, tinan mo. So, yung mga nagsusulong ng ihiwalay ang Mindanao, ang sabi ng ating Pangulo talagang doomed to fail. Ibig sabihin, malabong matupad yun. Kasi nga talaga nasa unconstitutional ang tawag doon. So, talagang malabo. Ang Mindanao sa Pilipinas. Ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos ang pahayag sa harap ng mga negosyante, diplomatic corps at mga kinatawa ng pinakamalalaking kumpanya sa bansa sa pagdiriwang ng Constitution Day ng Philippine Constitution Association at Manila Overseas Press Club o MOPC. Pagwasak anya sa bansa ang panawagan ng mga nagsusulong nito. Tingnan mo, talagang hindi magandang ihiwalay ang Mindanao kasi noong unang panahon pa lang, 'di ba? Talagang naka-intact na 'yan. Kaya nga tinawag na Luzon, Visayas, and Mindanao. Paano kung tatanggalin mo yung 'di ba? Yung Mindanao. So ang sasabihin na Luzon, Visayas na lang. Talagang kaya nga hindi magandang ihiwalay. Para sa akin hindi pa magkukulang, kumbaga magiging unconstitutional nga sa batas natin. So talagang malabong i-declare o pumayag si PBBM dyan. Ang pinalutan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang secession o paghiwalay ng Mindanao sa gitna ng kontrobersya kaugnay sa People's Initiative. I strongly appeal to all concerned to stop this call for a separate Mindanao. I have said it before, and I will say it again here. Our national territory will not be diminished. We will continue to defend it. This is my guarantee, not only throughout this term, but up to my dying breath. Yes, yan. Sinamantala rin ng Pangulo. Kita mo, hanggang sa kanyang hininga, huling hininga, sabi ni President Bongbong, hindi niya ihiwalay. So talagang matapang na presidente to. Tuloy pa natin. Pagkakataon para magbigay ng pahayag sa mainiting usapin na pagbabago sa saligang batas. Muling nilinaw ng Pangulo, usaping pang-ekonomiya lang daw ang layo ng kanyang administrasyon sa pagsusulong ng pag-amyenda sa saligang batas. I will neither hinder this dialogue nor encroach on the prerogatives of Congress and the sovereign will of the Filipino people. Our bicameral Congress and our built-in system of checks and balances are wonders to behold. We must allow our democratic institutions and their mechanisms made possible by our constitutional order to take their natural course. O yan talagang medyo maganda yung sinabi ni PBBM dito na talagang matalino siya sa kanyang pagsagot, sa kanyang sagutan sa mga tanong. So mahalata nyo naman si PBBM So matalino siya, hindi niya pwedeng ihiwalay ang Mindanao. Tsaka yung yung pagbabago ng saligang batas ay hindi para sa kanya yun kundi sa mga tao rin yun, sa mga economic agenda ba, para nga umunlad ang Pilipinas.
Nasa pagtitipon din si dating Chief Justice Renato Puno na chairman ng PhilComsa. Sa gitna ng mga panawagan ng pagbabago sa saligang batas, may paalala ang dating punong hukom sa harap ng Pangulo at sa leader ng mababang kapulungan ng Kongreso na si Speaker Martin Romualdez. We have yet to see the fullness of its transforming effects. The cascading effects of this transformation necessarily demand a no-nonsense look on the need to amend or revise our 1987 Constitution. Nauna rito sa harap ng mga lider at kinatawan ng Bangsamoro government, nagsalita si Pangulong Marcos. Bagong Pilipinas is incomplete without a Bangsamoro rising along within it. Yes, yan. So, hindi makukumpleto ang Pilipinas, ang ating kung wala ang Bangsamoro. So, kasama yan ang Bangsamoro sa Pilipinas. So, tama yan sa palagay ko Tama yan sinasabi ni Pangulong PBBM. A stronger BARM means a stronger Mindanao. A stronger Mindanao. A stronger Mindanao means a stronger Philippines. Yes, tama. Pag malakas ang Mindanao, siyempre mas malakas din ang buong bansa. Kasi nagkakaisa yan, isang bansa yan So hindi pwedeng paghihiwalayin talaga yan. Kasi simulat sa pool talagang Luzon, Visayas, Mindanao na yan. So bakit naman may mga nagsusulong dyan na ihiwalay? Grabe Bringing us closer to achieving our agendas. Dati na sinasabi ng ilang pinuno ng Bangsamoro government, hindi sila sang-ayon sa pagkalas ng Mindanao sa Republika ng Pilipinas. Ang tingnan mo. Ultimo yung mga taga Mindanao o kaya yung mga Bangsamoro. Hindi nga sila payag na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Kasi nga talagang malaking tulong ang pag nagkaisa Malaking tulong nagtutulungan yan. sabi kanina ni Chief Minister Ahod Ibrahim, The paramount objective for the Bangsamoro government remains the establishment of an autonomous region that is functional, ready, and thriving in an ever-changing and competitive society. It is imperative that we fast-track all pending work and beat the deadlines we have set without compromising on the integrity of the hard-won peace agreement. para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, Rafi Tima ang inyo. Saksi. So, okay, So, ang masasabi lang natin dito sa talagang hindi na pwedeng ihiwalay ang Mindanao. So, talagang ang Luzon, Visayas, Mindanao talagang isa lang talagang isang bansang Pilipinas. So, okay. So, hanggang dito na lang tayo. Kung nagustuhan nyo itong video na to, itong reaction video na to, please subscribe, like, and share na rin.